Hoy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Hoy, ano to? Ano tong gagawin ni Senator Amy Marcos dito kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Vice President Sara Duterte? Meron pala siyang balak gawin. Itong si Senadora, abay, gusto palang pagbatiin. Dapat pa ba? Kasi parang nakakadala na yan eh. Magbabati, aawayin. Magbabati, bibirahin ng mga DDS, PBBM. Ganon din yan, di ba? Unit team nga eh. Tapos, anong ginawa nila? Parang, ang hirap na tuloy magtiwala ngayon. At yan daw po ang dahilan ni Senadora Amy Marcos, bakit kumalas siya sa senatorial slate ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit mas gusto niya na independent kahit ipagtatanggol siya, kahit na susuportahan siya at ikakampanya siya ng kanyang kapatid na si PBBM. Sabi niya independent na lang daw. Hindi ko alam kung valid ito, ka-coffee ha. Kung katanggap-tanggap itong dahilan na ito ni Senadora Amy Marcos, pero ako parang nakakadala ito eh, na pinipilit niyang pagbatiin eh. Alam mo naman yung mga karakas niyan eh. O sige, ngayon kasundo, iba pa lang yung sasabihin sa mga susunod na araw, di ba? Parang nakakadala na eh, baka magamit na naman si PBBM dyan eh. Sige, basahin muna natin, ka-coffee, itong sinasabi na ito ni Senadora, ni Senator Amy Marcos. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan na sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? No, sa tingin mo. Kaibigan niya raw kasi si Inday. Kaibigan niya rin daw. Ang turing niya, kaibigan niya itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So dalawang magkaibigan yan. Anong ibig sabihin yan? Parehas sila tama? Definitely may isang mali dyan. At hindi mo dapat kampihan yung mali na yan kahit kaibigan mo. Kailangan mong i-call out yan. Sa tingin mo, tama pa ba yung ginawa na tawagin yung kapatid mo? Sige, kung kaibigan lang ang turing mo, sige. O kaibigan turing mo sa administrasyon at kapatid mo si PBBM. Tama pa ba yung sinasabi ng kaibigan mo, ng pamilya ng kaibigan mo na si PBBM ay bangag? Di ba? At kakampihan mo pa ba? Tama pa ba yun, ka-coffee? So yan ang explanation dito ni Senador Amy Marcos. Kaibigan niya raw kasi parehas itong administrasyon na to. At si Inday Sara Duterte. Sabi niya, syempre ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang magiging daan para doon. Pwede namang civil na lang. Ako, ang pinapanindigan ko dito, sana civil na lang at wag nang maging kaibigan. Kasi unang-una, si Inday Sara Duterte mismo ang nagsabi na hindi niya kaibigan si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit pipilitin ni PBBM na maging kaibigan kay Inday Sara Duterte? Ayaw ng tao. Di ba siya na mismo nagsabi hindi niya kaibigan yan si PBBM? Bakit maglalalapit ka pa dyan? Di ba? And remember kung anong ginawa nila kay PBBM, kung anong ginawa nila sa First Family at sa buong administrasyon na ito. Tapos gusto mo pa maging kaibigan, mukhang unacceptable yan, ka-coffee. So yan ang dahilan ni Amy Marcos. Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila at ikaw na ang magiging daan para doon. Parang hero pa pala ang labas dito ni Senador Amy Marcos eh. Siya pa pala ang magpapakasundo dito kay Inday at kay PBBM na I think hindi na kailangan. Diba? Yes, gusto natin maging maayos, pero kahit maging maayos yun eh, ganyan pa rin ang trato nila kay PBBM, unacceptable pa rin yung ginagawa nila. At kung hindi pa sila handa na magkaisa at maghihintay ka muna sa tabi, hindi ka papanig dun sa isa, sabi ni Senadora Amy Marcos. Diba may pagka-unfair yan? Mali na yung kabila. Dahil kaibigan mo, kukonsintihin mo. Di ba? At wala kang kakampihan daw, imposible. Kasi kung kaibigan mo yon at nakita mo na mali yung ginagawa, i-call out mo yan. At malinaw na mali yung ginawa nito nilang kampo ni Duterte, ni Digong, ng kanyang mga kaibigan. Maling-mali yung ginawa nila dito kay PBBM. Yet, ganyan pa rin po ang trato niya. Medyo negative ito, ka-coffee ha. Medyo unacceptable ito para sa atin. At I think sana wag na pansinin ni PBBM yan. Kahit pagbatiin pa sila ni Senadora Amy Marcos. Yes, sabihin natin gustong ma-achieve yung unity team na yan. Pero hindi mahirap na magtiwala sa mga taong ito. Si PBBM din po nagpahiwatig ng kanyang opinion dito sa pagbaklas ni Lenny. Bakit naiisip po si Lenny? Pagbaklas ni Senadora Amy Marcos dito sa senatorial slate. Tingnan nyo to, ka-coffee yung headline ng Politico.com. Bahala ka dyan. Kung gusto mo maging independent, bahala ka dyan. Sabi ng Politico. Bahala ka dyan.
Marcos shrugs off Imy's choice to run solo for senator. Kasi nagmamataas si Amy Marcos dito eh. Parang ang dating dito, kaya ko mag-isa, kaya ko maging independent. Kahit endorso pa ako ng kapatid ko ni PBBM, kaya ko maging independent. Very confident ang dating yan. In short, may halong yabang yan. President Ferdinand Marcos Jr. said he will continue to support his sister, Senator Amy Marcos, even if she has opted out of joining the administration's senatorial slate for the 2025 elections. Mabait talaga si PBBM eh. Sa kabila ng ginagawa ng kapatid niya, di ba? Suportado niya pa rin yan. Sige, kahit Magic 12 na lang yan. O, bakante na yung isang slate. Di ba? Pero sabi ni PBBM, susuportahan niya pa rin yan ka-coffee. Ang kanyang kapatid. So, paano yan? Eh, dapat, wag nang punan. Wag nang palitan. Di ba? May 12 na inanunsyo ng alyansa. Yung isa, kumalas na, si Amy Marcos. So, 11 na lang. Pero sabi ni PBBM, susuportahan niya pa. Pero hindi ibig sabihin na susuportahan na siya ng alyansa. Magkaiba kasi yan eh. Kasi alyansa ito eh. Alyansa yung nagdidesisyon, hindi lang iisang tao, hindi lang si PBBM. So, kung ganoon naman pala, nasusuportahan pa siya ni PBBM, ibakante na lang yung isang slot dyan. That's fine. That happens. I've run as an independent myself many times. And so that is her choice, Marcos told reporters on the sidelines of an event in Tarlac Monday, September 30. Decision niya, kung gusto niya, edi mag-independent siya. Confident naman siya. Mahirap mag-run ng campaign ka-coffee. Ito, national position ito, senatorial campaign. Dapat marami kang resources dyan. Marami kang tao. Marami kang pera. Isang challenge yan. Unlike kapag ikaw nasa partido, tulong-tulong kayo dyan. Ambag-ambagan nyo yan kung magkano gagastosin dyan. I suppose that gives her a little bit more scope and freedom to make her own schedule and to campaign in the way that she would like to do, sabi po ni PBBM. In fact, nung launch ng alyansa, wala dyan si Senador Amy Marcos. Diba? Sabi pa ni PBBM sa pabiro niya, nagsimula na, nauna na yung mga kampanya. Pero malinaw naman kung bakit kumala siya dyan. Diba? Hindi ako naniniwala doon sa sinasabi niyang yung legacy ng kanyang tatay, si Marcos Sr., dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., susundan niya. Definitely hindi. Kaya kumala siya dyan kasi marami doon sa miyembro ng senatorial slate nila hindi kasundo ng mga DDS, hindi kasundo ng mga Duterte. Hindi lalabas, nakaaway siya ng mga Duterte. Hindi nga eh. Kasi ang gusto niyang palabasin, kaibigan siya ng mga Duterte. Kasi she's trying to win the vote of the Dutertes. Kasi namamangka nga siya sa dalawang ilog na yan eh. Kaya hindi siya papanig doon sa senatorial slate ng administrasyon. Kasi nga, ang tingin ng mga Duterte, kaawa yun. O, sige, mag-independent na lang siya dyan. Over the weekend, Amy said she has decided to campaign for re-election alone. So, her brother will no longer be put in a difficult situation. She was initially announced as part of the alyansa para sa bagong Pilipinas. Alam mo yung posisyon na yan dyan sa alyansa. Ang dami nag-aspire niyan eh. 12 lang yan ka-coffee, Magic 12 lang yan. Pero maraming nag-aspire na sana mapabilang sila dyan, na sana suportahan sila dyan sa alyansa. Ibinigay kay Amy Marcos yung isang slot pero tinanggihan. Di ba? Parang very confident naman. Di ba marami nagkakandarapan na politiko dyan na mapasama dyan sa slate na yan. Pero dead ma, di ba? And alam naman natin kung bakit napasama siya dyan. Malaking factor dyan si PBBM. Dahil kapatid niya yan eh. Kahit ano pang sabihin sa administrasyon eh, susuportahan pa rin ni PBBM yan eh. Di ba? Sinayang yung spot. Ewan ko, siguro confident siya na mananalo siya, na kaya niyang ipanalo ang laban na to. She was initially announced as part of the alyansa para sa bagong Pilipinas, a senatorial slate composed of politicos from administration-allied political parties. Amy is known to be close to Vice President Sara Duterte, na aminado naman sila dyan ka-coffee. Si Inday mismo nagsasabi na magkaibigan sila niyan ni Senadora Amy Marcos. Siyempre, yung mga desisyon ni Amy Marcos, i-influence din yan. Naapektuhan din yan ni Sara Duterte. She's also reportedly at odds with her sister-in-law, First Lady Liza Araneta Marcos, and cousin House Speaker Martin Romualdez. Ayun, yan ang common grounds nila. Na itong si Inday, galit kay Romualdez. Itong si Inday, galit kay First Lady. Parehas sila. Itong si Amy Marcos, allegedly, galit daw yan kay Martin Romualdez. Galit din daw yan kay First Lady. So nagkampihan na sila. Ganyan ang gusto nila palabasin dyan.
Marcos said, Amy is welcome to join Alianza sorties when the campaign season begins. We are still continuing to support her, and if down the road she chooses to join us in our campaign sortie, she is of course very welcome, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang statement. Sobrang swerte ni Amy Marcos dyan, di ba? O sige, parang sinasabi niya dyan halimbawa kung meron kaming campaign rally dito sa Batangas, o may campaign rally kami, o dito sa Metro Manila, kung gusto mo mag-join, mag-join ka. Ibig sabihin, binibigyan ka ng opportunity, binibigyan ka ng platform ng administrasyon na mapataas yung chance mo na manalo. Kasi kung paninindigan ni Amy Marcos yan, ng pagiging independent niya, baka alanganin siya dyan, baka hindi siya pumasok dyan ng Magic 12. Marami din mga contenders galing sa iba't ibang partido. Yes, madadala siya ng kapatid niya. Kasi kahit pa paano, may mga loyalista pa rin na boboto sa kanya. Pero wag siyang maging confident dyan dahil marami din siyang nasaktan ng mga loyalista dahil sa pagdikit niya sa mga Duterte. At dapat reminded siya sa naging actions niya. Yung kakadikit niya dyan kay VP Inday Sara, nakitang-kita naman na controversial at medyo hindi maipaliwanag yung pagwawaldas ng pera. Naka-factor din yan sa kanya. Naka-apekto din yan sa kanyang standing. Tapos mag-i-independent siya. Nako, isang malaking good luck na lang yan. O kayo ba? Sige ba? Iboboto nyo ba itong si Amy Marcos? Sige, share ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Yes or no lang yan, ka-coffee. Bukas, October 1 na, ka-coffee. Ang bilis ng panahon na. Magpapasko na at bukod sa malapit na po ang Pasko, October 1, filing na po ng Certificate of Candidacy. Ilang tulog na lang, ka-coffee. Iyan, maglalabasan na po yung mga tatakbo sa mga national positions at ganoon din po sa local positions. Kaya medyo maingay-ingay na ulit na, ka-coffee dyan sa inyong mga komunidad dahil maglalabasan na po itong mga campaign jingle, yung mga slogan, yung mga poster, mga leaflets ng mga kandidato. Malapit-lapit na yan, ka-coffee ha. Hanggang October 8 po yung filing ng Certificates of Candidacy para sa mga nag-aspire po na maging politiko. Yan, maging mapanuri pa rin tayo, ka-coffee, sa ating mga iboboto dahil yung iba dyan mga user-friendly lang yan In short, gagamit lang yan. Kaya maging mapanuri sa pagboto, ka-coffee. At tingnan natin kung baka tutulong ba yung tao na yan sa administrasyon. Mahirap kasi yung puro kontra yung puro tutol Wala ka tayong ma-achieve yan kung puro kontra Dapat hindi lang siya puro dada, pero nakatutulong siya para mapaunlad yung bayan natin. Yung iba kasi dyan puro dada lang, hindi naman nakatutulong. Wala namang kontribusyon sa paglago ng Pilipinas, di ba, sa paglago ng ekonomiya. So iwasan natin, ka-coffee, yung mga tao na yan. Sige. Oy, anong opinion nyo? Anong reaksyon nyo? Lagay dyan sa comment section para mabasa rin po ng iba natin mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo at di pa po kayo naka-like at di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang, ka-coffee, like and follow ko na sa YouTube. Please click lang po na subscribe na dyan po sa baba. Hit nyo na po yung subscribe at click nyo na rin po yung notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam po na sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!